Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang kandila sa gitna ng kadiliman. Ngunit paano kung ang mismong dilim ang lumamon sa liwanag na iyon? Paano kung ang tanging paraan para muling mahanap ang daan pabalik ay ang pagsunod sa isang sinag ng pag-asang halos hindi mo na makita? Halina't samahan ninyo ako sa unang kabanata ng ating kwento, ang isang bagong sinag. Ang tunog ng pagbasak ng salamin ay tila isang kidlat na gumising sa kaluluwa ni Sinag del Rosario. Napapitlag siya, at ang mga matang kanina pa nakatitig sa walang katapusang pagbuhos ng ulan sa labas ng kanyang bintana ay napabaling sa sahig. Doon, basag ang mamahaling picture frame na ilang sandali lang ang nakalipas ay hawak niya. At sa gitna ng mga bubog, nakangiti pa rin ang larawan ng kanyang mag-ina. Napasinghap si Sinag, isang tunog na puno ng sakit at pagsisisi. Dahan-dahan siyang yumuko upang damputin ang larawan. Iniingatan ang mga daliri mula sa matatalas na gilid ng bubog, ngunit tila huli na. Ang sakit na dulot ng posibleng hiwa ay balewala kumpara sa kirot na 6 na taon nang nakabaon sa kanyang puso. 6 na taon. 6 na taon na mula nang huli niyang masilayan ang ngiting iyon ni Diwa. 6 na taon mula nang huli niyang mayakap ang munting katawan ni Hiraya. Ngayon, ang kanilang anibersaryo. Hindi anibersaryo ng kasal, kundi anibersaryo ng kanilang pagkawala. Ang kanyang opisina, na nasa pinakatuktok ng Silangan Tower, ay isang testamento ng kanyang tagumpay. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan. Ngunit sa mga sandaling tulad nito, ang malawak na espasyo ay tila nagiging isang kulungan. Ang mga pader na gawa sa salamin ay hindi nagpapakita ng isang lungsod na nasa kanyang paanan, kundi ng isang refleksyon ng lalaking nawalan ng lahat ng tunay na mahalaga. Tumayo siya, hawak ang larawan. Binalingan niyang muli ang bintana. Ang lungsod ng silangan ay nababalot ng dilim at ulan. Ang mga ilaw nito ay malabong kumikinang na parang mga bituing nalulunod. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang tagumpay. Para saan pa ang lahat ng ito kung wala na sila? Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na umalis. Hindi na niya kaya pang manatili sa malamig at tahimik na opisina. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na tinungo ang elevator, hindi pinapansin ang pagtawag ng kanyang sekretarya. Pagdating sa basement parking, agad niyang pinaharurot ang mamahaling sasakyan palabas ng gusali. Walang tiyak na patutunguhan. Hinayaan niyang dalhin siya ng manibela kung saan man ito gusto. Ang mga pamilyar na kalsada ng business district ay unti-unting napalitan ng mga masisikip at hindi pamilyar na eskinita. Ang mga nagtataasang gusali ay naging mga dikit-dikit at kinakalawang na mga bubong. Hindi niya namalayan o marahil ay sadya niyang hinayaan na mapadpad siya sa isang bahagi ng lungsod na matagal nang kinalimutan ng kaunlaran. Distrito Anino, ang pangalan pa lang ay umaalingaw-ngaw na ng panganib at kahirapan. At doon, sa isang makitid at maputik na eskinita, ang gulong ng kanyang sasakyan ay biglang lumubog. Sinubukan niyang paandarin ito, ngunit lalo lang itong bumaon sa malambot na lupa. Napahampas siya sa manibela sa sobrang inis. Patay ang makina. Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na pagpatak ng ulan sa bubong ng sasakyan. Doon, sa gitna ng kadiliman, napapaligiran ng mga anino ng mga bahay na tila anumang oras ay guguho, naramdaman ni Sinag ang sukdulan ng kanyang pag-iisa. Hanggang sa isang mahinang katok ang pumukaw sa kanya. Talk, talk, talk. Napalingon siya sa bintana sa tabi ng pasahero. Sa una, ay wala siyang makita kundi ang sariling refleksyon sa basang salamin. Ngunit nang titigan niya, unti-unti niyang naaninag ang isang munting anyo. Isang bata. Ibinaba niya ng bahagya ang bintana. Isang batang babae, marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang. Ang nakatayo roon, basang-basa sa ulan. Ang damit nito ay luma at may punit, at sa kanyang kamay ay may hawak na isang maliit na basket ng mga candy. "Kuya, bili na po kayo ng candy," sabi ng bata, ang boses ay nanginginig sa ginaw. Ngunit hindi ang sinabi ng bata ang narinig ni Sinag.
Ang kanyang buong atensyon ay napako sa isang bagay na kumikinang sa leeg nito sa tuwing tumatama ang madilim na ilaw mula sa dashboard. Isang silver na kwintas. Isang pamilyar na kwintas. Naramdaman ni Sinag na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ineng. Halos pabulong niyang sabi. Yung kwintas mo, saan mo nakuha yan? Tinaas ng bata ang kanyang ulo. Nagtataka sa tanong ng lalaki. Ang mukha nitong marusing ay may mga matang bilugan at puno ng inosente. Bigay po ng nanay ko. Maaari ko bang tingnan? Hiling ni Sinag. Ang boses ay nagmamakaawa. Nag-aalangan man ay marahang inangat ng bata ang pendant ng kwintas, papalapit sa siwang ng bintana. Ginamit ni Sinag ang ilaw ng kanyang cellphone para masilayan ito ng malinaw. At doon, nakaukit sa maliit na piraso ng pilak, ang isang salita na bumuhay at pumatay sa kanyang kaluluwa ng sabay-sabay. Diva. Ang mundo ni Sinag ay gumuho. Ito iyon, ang mismong kwintas na ibinigay niya kay Diva noong unang anibersaryo ng kanilang kasal. Ang kwintas na hindi nito hinuhubad kailanman. Sino ang nanay mo? Nasaan siya? Tanong ni Sinag. Ang boses ay basag. Habang hinahawakan niya ang pinto ng sasakyan, handang lumabas. Ang pag-asa, isang damdaming matagal na niyang ibinaon, ay biglang sumibol na parang isang mabangis na apoy. Ang bata ay umatras ng bahagya. Natatakot sa biglaang pagbabago sa kilos ng lalaki. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para sumagot ng isang malakas at magaspang na boses ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Hiraya! Umuwi ka na! Napalingon ang bata sa direksyon ng boses. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng takot. Mabilis niyang ibinaba ang kwintas at walang paalam na tumakbo palayo papalubog sa dilim ng eskinita. Hindi! Sandali! Bata! Sigaw ni Sinag. Mabilis na binuksan ang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Ang nakita na lamang niya ay ang anino ng isang mataas at malaking lalaki na sumalubong sa bata at walang seremonyang kinaladkad ito papasok sa isa sa mga bahay. Pagkatapos, ang dilim ay muling lumamon sa lahat. Naiwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng ulan. Nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa pag-asang kasabay ng matinding panganib na biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hiraya. Yun ang pangalan na narinig niya. Ang pangalan ng kanyang nawawalang anak. Bumalik si Sinag sa loob ng kanyang sasakyan, ngunit hindi niya naramdaman ang pag-alis niya sa pagkakatayo sa gitna ng ulan. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa. Tumutulo sa katad na upuan, ngunit ang lamig ay hindi tumatagos sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib, isang apoy na pinaghalong pag-asa at desperasyon. Hiraya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalan sa kanyang isipan. Ang pangalang pinili nila ni Diva para sa kanilang munting anghel. Isang pangalang nangangahulugang bunga ng pangarap. At ang kwintas. Walang duda, iyon ang kwintas niya. Hindi ito panaginip. Hindi ito isang masalimuot na guni-guni na dulot ng kalungkutan. Totoo ito. Buhay ang kanyang anak. At kung buhay si Hiraya, nangangahulugan lang iyon ng isang bagay. Hindi niya tinapos ang kaisipan. Hindi niya muna kaya. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay hirap na pindutin ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad. Isang dating koronel na nagngangalang Vic. Sir? Sagot ng boses sa kabilang linya. Halatang nagulat sa tawag sa ganoong oras ng gabi. Vic? Sabi ni Sinag. At nagulat siya sa sarili niyang boses. Ito ay basag at garalgal, ngunit may bigat ng isang utos na hindi maaaring baliin. I need you to mobilize everyone. Everyone. I don't care what they're doing. Pull them out. Sir? May problema po ba? Huwag ka nang magtanong. Mariing sabi ni Sinag. I'm in Distrito Anino. May nakita akong bata. Pangalan niya ay Hiraya. She's my daughter, Vic. Buhay ang anak ko. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya.
bago napalitan ng isang mabilis at matalas na tono. Copy, sir. I'm on my way. Anong address? Wala akong address! Sigaw ni Sinag. Napapikit habang sinusubukang alalahanin ang eksaktong lugar. Isang eskinita, malapit sa isang gumuhong pader na may mural ng agila. Hanapin niyo ang isang bahay na may sirang bintana na tinakpan ng karton. Hanapin niyo ang batang nagngangalang Hiraya at ang lalaking kasama niya. I want his face. I want his name. I want to know everything about him. Now! Ibinaba niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso sa kanyang dibdib. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi sa pagkakataong ito. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang sumunod na ilang oras ay ang pinakamahaba at pinakamapag-alalang oras sa buong buhay ni Sinag del Rosario. Hindi siya umalis sa kanyang sasakyan. Nabahagya na lang na nakausad mula sa pagkakabaon sa putik sa tulong ng mga tauhan ni Vic. Ang kanyang sasakyan ay naging isang command center sa gitna ng kadiliman. Bawat tawag, bawat update, ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Sa wakas, nang ang ulan ay unti-unti nang tumitila at ang dilim ay nagbibigay daan na sa malamlam na liwanag ng bukang liwayway, isang katok sa kanyang bintana, ang muling gumising sa kanyang diwa. Si Vic, sir, sabi nito. May hawak na isang tablet. May nakuha na kami. Ipinakita ni Vic ang isang larawan sa screen. Isang kuha mula sa isang hidden camera na mabilis nilang na-install sa isang poste. Ito ay malabo, ngunit sapat na para makilala. Ang mukha ng isang lalaking may magaspang na itsura. At sa likod nito, bahagyang natatakpan, ang anino ng isang babae. Ang lalaki ay si Dante Makiling. Paliwanag ni Vic, walang permanenteng trabaho. May mga maliliit na kaso ng pagnanakaw at pananakot. Nakatira siya sa address na to. Itinuro ni Vic ang isang address sa screen. Agad na kumabog ang dibdib ni Sinag. Ito na, nasaan ang bata? Tanong niya. Wala kaming malinaw na kuha, sir. Pero ayon sa mga kapitbahay, may isang bata ngang nakatira diyan at isang babae. Ang pangalan daw ng babae ay Perla. Perla, isang banyagang pangalan. Ngunit hindi iyon mahalaga kay Sinag. Ang mahalaga ay ang nasa loob ng bahay na iyon. Daling mo ako dong. Ang paglalakbay pabalik sa mga eskinita ng Distrito Anino, sa liwanag ng araw ay ibang-iba. Nakita na ni Sinag ang tunay na mukha ng kahirapan, ang mga nagkalat na basura, ang mga bahay na halos magkadikit-dikit, ang mga tingin ng mga taong walang pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, sa dulo ng isang makipot na daan, naroon ang isang maliit at halos gumuhong bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na, at ang pinto ay tila isang malakas na ihip lang ng hangin ay babagsak na. Huminto si Sinag sa harap ng pinto. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pananabik, pag-aalinlangan, takot. Lahat ng emosyon ay naghahalo sa kanyang sistema. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang kamay para kumatok. Tok. Ang tunog ay tila yumanig sa buong kabahayan. Ilang sandali nang nakabibinging katahimikan ang lumipas. Bago marinig ang mga yabag mula sa loob, bumukas ang pinto. Ang lalaking nagngangalang Dante Makiling ang nasa harap niya. Mas matangkad ito sa personal, at ang mga mata nito ay puno ng pagbabanta at pagdududa. Anong kailangan mo? Tanong nito. Ang boses ay magaspang. Hindi pinansin ni Sinag ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa espasyo sa likod nito, desperadong naghahanap. At doon, mula sa dilim ng sala, isang anyo, ang dahan-dahang lumitaw, marahil ay nausisa sa ingay. Isang babae, napatigil sa paghinga si Sinag. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ito nga siya. Si Diwa. Ngunit, iba. Ang kanyang buhok na dati alon-alon at makintab, ay ngayon ay walang buhay. Ang kanyang balat na dati makinis, ay ngayon ay may mga bakas ng pagod. Ang kanyang katawan ay mas payat, mas marupok, at ang kanyang mga mata, iyon ang pinakamasakit sa lahat.
Ang mga mata niyang dati kumikinang sa tuwa at pagmamahal ay ngayon ay blanko, puno ng isang uri ng pagod at takot na hindi pa niya nakikita kailanman. Diwa, bulong ni Sinag. Isang salitang puno ng 6 na taong paghihirap at pananabik. Sa pagkarinig ng pangalan, ang babae ay bahagyang napapitlag. Tumingin ito sa kanya, hindi nang may pagkilala, kundi nang may pagkalito at pag-iingat. Pagkatapos, sa isang iglap, ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Dahan-dahan siyang umatras. Nagtago sa likod ng malaking katawan ni Dante, na para bang si Sinag ay isang halimaw na handang manakmal. Sino ka? Mahinang tanong ng babae. Ang boses ay halos hindi marinig. Mali po kayo ng tao. Perla po ang pangalan ko. Ang bawat salita ay tila isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Sinag. Perla. Tinawag niya ang sarili niyang Perla at ang paggamit niya ng po para siyang nakikipag-usap sa isang estranghero. Hindi maaari. Diwa. Ako to. Si Sinag. Sabi niya. Humakbang pasulong. Ang kamay ay nakaunat. Nagmamakaawa. Hindi mo ba ako naaalala? Asawa mo ako. Ang reaksyon ni Diwa ay mas malala pa. Mas lalo siyang napakapit kay Dante. Ang takot sa kanyang mukha ay mas lalo pang tumindi. Anong kailangan mo sa asawa ko? Galit na singhal ni Dante. Humarang ng tuluyan sa pagitan nila. Nakita ni Sinag ang paghigpit ng hawak nito sa braso ni Diwa at isang ugat ang pumitik sa sentido niya. Bitawan mo siya, sigaw ni Sinag. Sinusubukang sumugod. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na isinara ni Dante ang pinto. Blag! Ang malakas na pagsara ng pinto ay tila isang putok ng baril sa kanyang tainga. Napasandal siya rito, napahampas gamit ang kanyang kamao. Diwa! Buksan niyo ang pinto! Diwa! At sa gitna ng kanyang desperadong mga sigaw, isang tunog mula sa loob ng bahay ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Isang mahinang hikbi. Isang tunog ng pag-iyak na puno ng takot. Ang pag-iyak ng kanyang asawa. Ang pag-iyak ni Diwa. Ang pagsara ng pinto ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Perla. Napapikit siya ng mariin at ang kanyang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang isang pusong bigla na lang nagwala na parang isang ibong gustong makalaya sa kanyang kulungan. Naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Dante sa kanyang braso. Malamig, matigas, may-ari. Sino yon? Tanong ni Dante. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Dinala siya nito palayo sa pinto, palayo sa anumang koneksyon sa mundo sa labas. Hindi ko alam. Sagot ni Perla. Ang boses ay nanginginig. Nagkamali lang yata siya ng bahay. Nagkamali? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dante. Binitawan nito ang kanyang braso, ngunit ang pakiramdam ng pagkakagapos ay nanatili. Tinawag kanya sa ibang pangalan, at kitang-kita ko sa mga mata mo, Perla. May kung anong nagbago sa'yo nang makita mo siya. Hinarap siya ni Dante, at sa malamlam na ilaw na nagmumula sa bumbilyang walang takip, nakita ni Perla ang galit sa mga mata nito. Isang uri ng galit na pamilyar na sa kanya, isang galit na nagpapahiwatig ng parusa. Wag, Dante. Pakiusap niya. Wala akong ginagawang masama. Natakot lang ako sa kanya. Dapat lang na matakot ka, sabi ni Dante. Ngunit ang kanyang tono ay bahagyang lumambot. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas mapanlinlang isang kunwaring pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang magaspang na palad ay tila isang bakal na humahaplos sa kanyang pisngi. Hindi mo ba natatandaan ang kwento ko sa'yo? May mga tao mula sa dati mong buhay na gustong manakit sa'yo. Mga taong katulad niya. Lumuhod si Dante sa harap niya. Pinantay ang kanilang mga mata. Ang kilos na ito, na dapat sana'y nagpapakita ng pagpapakumbaba, ay para kay Perla, ay mas lalo lang nagpapakita ng kontrol nito sa kanya. 6 na taon na ang nakalipas, Perla. Malumanay nitong sabi, na para bang nagkukuwento sa isang bata. Natagpuan kita sa isang eskinita. Sugatan, walang maalala, iniwan ka nila. Itinapon na parang basura. Ang lalaking yon,
Itinuro nito ang pinto gamit ang kanyang nguso, isa siya sa kanila. Isang mayamang lalaki na kinuhang lahat mula sayo at pagkatapos ay iniwan kang mag-isa. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang isipan, pinapatibay ang pader ng kasinungalingan na matagal na nitong itinayo sa paligid niya. Ito ang kwentong alam niya. Ito ang katotohanang kinagisnan niya sa loob ng 6 na taon na si Dante ang kanyang tagapagligtas, na si Hiraya ay anak nila, na ang mundo sa labas ng kanilang munting bahay ay mapanganib. Ako ang pumulot sa'yo. Pagpapatuloy ni Dante, ang hinlalaki nito ay marahang hinahaplos ang kanyang labi. Ako ang nag-alaga sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng bagong pangalan, ng bagong buhay. Tayo ang pamilya. Naiintindihan mo ba? Tumango si Perla. Hindi dahil sa lubos siyang naniniwala, kundi dahil sa ito ang sagot na kailangan ni Dante para tumigil. Ang pagtango ay isang paraan ng pagsuko. Isang paraan para manatili silang ligtas. Ngunit kahit napilit niyang tinatanggap ang sinasabi ni Dante, hindi niya maialis sa kanyang isipan ang imahe ng estranghero, ang mga mata nito. Mayroong lungkot sa mga matang iyon na tila tumagos sa kanyang kaluluwa, at ang paraan nito ng pagbigkas sa pangalang diwa. Tila isang himig na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit hindi kailanman nalimutan. Isang masakit na kirot ang kumalat sa kanyang sentido. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Hiraya sa kanilang tabi sa isang manipis na banig, hindi pa rin mapakali si Perla. Pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Inayos ang kumot. Si Hiraya ang kanyang mundo, ang kanyang lakas. Ang dahilan kung bakit niya tinitiisan ang lahat. Bumangon siya at tahimik na kinuha ang mga damit ni Hiraya na isinuot nito kanina para labhan. Habang kinakapan niya ang mga bulsa, isang bagay na matigas at kakaiba ang kanyang nahawakan. Kinuha niya ito at tiningnan sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa siwang ng kanilang dingding. Isang maliit at lukot na piraso ng papel de retrato. Itinuwid niya ito. Hindi buo ang larawan. Isang sulok lang, ngunit sapat na. Sapat na para makita ang isang bahagi ng isang labi na nakangiti. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting tila nagmula sa kaibuturan ng isang masayang puso. At sa ilalim nito, isang bahagi ng isang puting damit, marahil ay isang barong, pamilyar. Sobrang pamilyar. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga mata ng estranghero kanina. Kung pagdudugtungin niya ang lungkot sa mga matang iyon at ang saya sa ngiting nasa larawan, tila iisa lang ang pinagmulan. Ang puso niya ay muling kumabog ng mabilis. Ano ito? Saan ito nanggaling? Nakatitig lang siya sa piraso ng larawan. Ang kanyang isipan ay isang blankong papel na biglang nagkaroon ng isang maliit na sulat na hindi niya maintindihan. Ang pader na itinayo ni Dante ay tila nagkaroon ng isang maliit na bitak. Anong tinitingnan mo diyan? Ang boses ni Dante ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan. Napatalon si Perla sa gulat at mabilis na itinago ang piraso ng larawan sa kanyang likuran. Ngunit huli na. Nakita na nito, mabilis na tumayo si Dante mula sa banig. Sa ilang hakbang lang ay nasa harap na niya ito. Ang anyo nito ay isang malaking anino na tumatakip sa liwanag ng buwan. Akin na yan, utos nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Wala to, sabi ni Perla, umatras. Basura lang. Ngunit hindi na niya kailangang ibigay. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Dante ang kanyang kamay at pilit na binuksan ang kanyang palad. Kinuha nito ang piraso ng larawan. Tinitigan ito ni Dante ng ilang sandali at sa dilim, nakita ni Perla ang pagbabago sa mukha nito. Isang pangit na pagbabago. Ang kanyang panga ay nagtiim at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na mas matindi pa kaysa kanina. Walang sabi-sabi. Lumakad ito patungo sa kanilang munting kalan kung saan may iilang baga pa na natitira mula sa kanilang hapunan. At doon, sa harap mismo ng mga matang nanlalaki sa takot ni Perla, ibinagsak ni Dante ang piraso ng larawan sa mga baga. Agad itong nilamon ng apoy. Ang ngiti sa litrato ay naging abo sa isang iglap.
Humarap si Dante sa kanya. Ang mukha ay nasisinagan ng naglalahong apoy. Ang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. Sinabi ko na sa'yo, mariin itong sabi. Ang bawat salita ay may bigat. Kalimutan mo na ang nakaraan. Ako ang buhay mo ngayon. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Sinag ay gustong sumigaw, magwala, at sipain ang pinto hanggang sa ito ay gumuho. Gusto niyang kaladkarin palabas si Dante Makiling at ipamukha rito ang lahat ng sakit na idinulot nito. Gusto niyang pumasok, yakapin si Diwa at sabihing, "Ako to, mahal ko, umuwi na tayo." Ngunit nanatili siyang nakatayo sa labas. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid, habang ang mga salitang perla po ang pangalan ko ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang takot sa mga mata ni Diwa nang tumingin ito sa kanya, at iyon ang pumipigil sa kanya. Ang takot na iyon ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 sampal. Lumapit si Vic, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Wag," putol ni Sinag. Ang boses ay mahina ngunit matigas. Kung gagawa tayo ng eksena, mas lalo lang siyang matatakot. Mas lalo lang siyang itatago ng gagong yon. Napilitan siyang tumalikod sa pinto. Bawat hakbang palayo ay tila 1,000 ang layo mula sa kanyang puso. Nang makabalik sila sa sasakyan, ibinagsak niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang kapangyarihan at yaman na pinaghirapan niya ay biglang naging walang silbi. Ano ang saysay ng pag-aari sa kalahati ng lungsod kung hindi niya kayang buksan ang isang sira-sirang pinto? Kinabukasan, sa isang pansamantalang opisina na mabilis nilang itinayo malapit sa Distrito Anino, hinarap ni Sinag ang kanyang mga abogado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang ipinapaliwanag nila ang sitwasyon. "Mr. Del Rosario, ang problema po ay ito," sabi ng kanyang lead counsel, si Attorney Fernandez. "Ang asawa ninyo, si Mrs. Diwa Del Rosario, ay may amnesia sa mata ng batas. Kung hindi niya kayo kinikilala at kung sinasabi niyang ang pangalan niya ay Perla at ang lalaking kasama niya ang kanyang asawa, napakahirap pong patunayan ang kabaligtaran nang hindi dumadaan sa mahabang proseso. Hindi ba sapat ang marriage contract natin? Ang birth certificate ni Hiraya?" Desperadong tanong ni Sinag. "Sapat po yon para simulan ng kaso. Ngunit aabutin ito ng buwan, marahil ay taon. At habang nangyayari yon, mananatili sila sa poder ni Dante Makiling. At kung itatago niya sila, babalik tayo sa simula. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang testimonyo mismo ni Mrs. At sa ngayon, ang testimonyo niya ay pabor sa kalaban." Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Sinag. Ang batas na dapat sana'y poprotekta sa kanila ay siya pang nagiging hadlang. Hindi niya kayang maghintay ng ilang taon. Hindi niya alam kung ano pa ang kayang gawin ni Dante sa kanyang mag-ina sa loob ng panahong iyon. Nang makaalis na ang mga abogado, naiwan si Sinag na nakatitig sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Ang profile ni Dante Makiling, ang mga larawan ng Distrito Anino, ang mapa ng buong lugar, pagkatalo. Iyon ang nararamdaman niya. Ngunit habang tinititigan niya ang mapa, isang ideya ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakalaki, napaka-imposible, at napakagastos. Kaya ito ay perpekto. Tiningnan niya ang buong Distrito Anino sa mapa, isang malawak na lupain na pag-aari ng iba't ibang maliliit na may-ari, isang lugar na matagal nang napabayaan. Siya ay si Sinag del Rosario. Hindi lang siya basta bumibili ng bahay. Bumubuo siya ng mga syudad. "Vic," tawag niya. Ang boses ay biglang nagkaroon ng bagong determinasyon. "Sir, gusto kong bilhin ang buong distrito," sabi ni Sinag. Ang mga mata ay nakatutok sa mapa, nagniningas sa isang bagong plano. Bawat isang parsela ng lupa, bawat isang barong-barong. Ayokong may matira. Kung ayaw magbenta, doblehin ang alok. Triplehin. Gawin mo ang lahat. "I don't care about the cost." Napatanga si Vic. "Sir, ang buong distrito? Para saan po? Hindi natin kayang pasukin ang bahay nila." Paliwanag ni Sinag. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon.
Kaya gagawa tayo ng paraan para sila mismo ang lumabas. Kung hindi ko kayang pilitin si Diwa na alalahanin ako, kung gayon, ipapaalala ko sa kanya kung sino ako sa paraang hindi niya matatanggihan, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang pag-asa. Makalipas ang isang linggo, ang buong Distrito Anino ay nagising sa isang malaking pagbabago. Dumating ang mga truck na may dalang mga tolda, lamesa, at upuan. Nagtayo sila ng isang malaking community center sa gitna ng basketball court. Nagkaroon ng libreng pakain, libreng gamot, at mga palaro para sa mga bata. Ang lahat ay nagtataka. Sino ang nasa likod nito? At pagkatapos, isang araw, isang lalaki ang lumitaw. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Si Sinag del Rosario. Ngunit hindi siya nagpakilala bilang ang bilyonaryong CEO. Ipinakilala siya bilang ang pinuno ng proyektong Sinag Pag-asa, isang foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga komunidad na tulad ng sa kanila. Araw-araw, nandoon si Sinag. Nakikipag-usap sa mga residente. Pinapakinggan ang kanilang mga problema at nag-aabot ng tulong. Ang kanyang presensya ay naging isang pang-araw-araw na tanawin. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat pakikipagkamay, ang kanyang mga mata ay laging naghahanap. Naghahanap sa isang pamilyar na mukha. Isang hapon, habang nag-aabot siya ng mga laruan sa mga bata, nakita niya ito. Sa di kalayuan, nakatayo si Hiraya, kasama ng ibang mga bata, nahihiyang nakatingin sa mga laruan. Ang puso ni Sinag ay tila gustong lumundag mula sa kanyang dibdib. Nandoon ang kanyang anak, ilang metro lang ang layo. Nilabanan niya ang pagnanasang tumakbo at yakapin ito. Pinigilan niya ang sarili. Pagtitimpi, iyon ang kailangan niya ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit, isang malumanay na ngiti sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang manika mula sa kahon. Lumuhod siya sa harap ni Hiraya para magpantay ang kanilang mga mata. Hindi nagsalita si Hiraya. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-uusisa, hindi takot. "Hay," mahinang sabi ni Sinag. "Para sa'yo." Iniabot niya ang manika. Nag-atubili si Hiraya ng isang sandali, bago dahan-dahang kinuha ang laruan. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Iyon lang. Wala nang iba. Ngumiti si Sinag pabalik. Isang ngiting puno ng pagmamahal at sakit na pilit niyang itinatago. At pagkatapos ay tumayo at naglakad palayo. Bumalik sa ibang mga bata. Hindi niya alam na mula sa isang madilim na bintana, may isang pares ng mga matang nakamasid, si Diwa. Nakita niya ang lahat, ang paglapit ng estranghero, ang pag-abot ng manika, ang ngiti nito sa kanyang anak. Wala siyang naramdamang panganib. Wala siyang naramdamang takot. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang ugat. Isang init. Isang pamilyar na init na hindi niya maipaliwanag. At kasabay ng init na iyon, isang matinding kirot ang biglang kumislap sa kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang sentido, napapikit, at sa isang iglap, isang imahe ang sumaglit sa kanyang isipan, malabo ngunit malinaw. Isang duyan, isang hardin na naliligo sa nakakasilaw na sikat ng araw, at ang tawa. Ang tawa ng lalaking nagbigay ng manika sa kanyang anak. Ang proyektong Sinag Pag-asa ay naging sentro ng buhay sa Distrito Anino. Bawat umaga, naririnig ni Perla ang masayang tawanan ng mga bata at ang tunog ng pagkakarpintero at pagtatayo. Mula sa siwang ng kanilang bintana, pinapanood niya ang lahat. Pinapanood niya ang mga pagbabago at pinapanood niya ang lalaking nasa likod ng lahat ng ito, si Sinag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit iyon ang pangalang pumasok sa kanyang isipan, kahit na hindi pa niya ito naririnig mula sa iba. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na si Dante ang tama na ang lalaking ito ay mapanganib. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Nakikita niya ang pagiging magiliw nito sa mga bata. Nakikita niya ang respeto sa pakikitungo nito sa mga matatanda. Nakikita niya ang isang sinseridad na sumasalungat sa lahat ng babala ni Dante. Isang tanghali, habang naghain si Dante ng kanilang pananghalian kanin
At tuyo isang amoy ang biglang pumasok sa kanilang bahay. Isang amoy na pamilyar at nakakagutom. Ang amoy ng adobong manok na may pinasingawang bawang at malapot na sarsa. Napatigil si Perla sa kanyang ginagawa. Napapikit siya. Ang amoy na iyon parang may sariling susi na bumukas sa isang nakakandadong silid sa kaibuturan ng kanyang isipan. Isang imahe ang biglang sumaglit, isang mahabang lamesa, kumikinang na mga kubyertos, at isang plato ng adobong manok sa gitna. Umuusok pa. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Sita ni Dante. Napansin ang kanyang pagkatulala. Kumain ka na. Huwag mong isipin ang pagkain ng iba. Ngunit hindi na niya napigilan ang sarili. Sumilip siya sa labas. Nagpapamahagi ng libreng pananghalian ang proyekto at ang lalaking si Sinag mismo ang nag-aabot ng mga plato. Naramdaman ni Perla ang isang kakaibang pangungulila para sa isang lasa na hindi na niya matandaan kung kailan huling natikman. Ang mga araw ay lumipas at ang presensya ni Sinag ay naging isang tinik sa lalamunan ni Dante at isang palaisipan sa isipan ni Perla. Sinusubukan ni Perla na iwasan ito, lalo na kapag kasama niya si Hiraya dahil sa takot kay Dante. Ngunit isang hapon, umuwi si Hiraya na may daladalang isang bagay na hindi niya maitatago, isang makulay na coloring book. Nanay, tignan mo po! Masayang sabi ni Hiraya. Ipinapakita ang libro na may larawan ng isang prinsesa sa pabalat. Bigay po ni Kuya Sinag. Kinuha ni Perla ang libro. Ang puso niya ay magkahalong tuwa para sa anak at kaba mula kay Dante. Binuklat niya ang mga pahina. Malinis pa ito, maliban sa unang pahina kung saan may isang sulat, isang maikling mensahe para kay Hiraya. Naway mapuno mo ito ng magagandang kulay. At sa ilalim nito, isang pangalan at isang pirma, S. Del Rosario. Napako ang tingin ni Perla sa pirma. Ang paraan ng pagkakasulat, ang matatag na mga guhit, ang maliit na paikot sa dulo ng O. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Marahan niyang hinaplos ng kanyang daliri ang tinta, na para bang sa paghaplos na iyon ay may maaalala siya. Isang imahe ng isang kamay na nakahawak sa isang ballpen, pumipirma sa isang dokumento, isang marriage contract. Muling kumirot ang kanyang ulo. Ano yan? Ang boses ni Dante mula sa likuran ay malamig at matigas. Bago pa man makasagot si Perla, hinablot na nito ang libro mula sa kanyang kamay. Nakita ni Dante ang sulat. Ang pirma. Ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na layuan ninyo ang lalaking yan? Sigaw niya. Dante, libro lang yan. Hindi na naituloy ni Perla ang kanyang sasabihin. Sa harap nilang mag-ina, sa isang mabilis at marahas na kilos, pinunit ni Dante ang coloring book sa gitna. Pagkatapos ay muli at muli hanggang sa ang mga pahina ay nagkalat na sa sahig na parang mga tuyong dahon. Napahagulgol si Hiraya. Ang munting katawan ay nayanig sa pag-iyak. Pati ba naman ikaw, Hiraya? Bulyaw ni Dante sa bata. Simula bukas, hindi ka nalalabas ng bahay na mag-isa. At lalong hindi ka nalalapit sa lugar na yan. Maliwanag? Walang nagawa si Perla, kundi yakapin ang kanyang umiiyak na anak. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Dante. At sa unang pagkakataon, ang takot na dati niyang nararamdaman ay nahaluan ng isang bagong damdamin. Galit, kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang imahe ng pinunit na libro, ang pag-iyak ni Hiraya, ang galit sa mga mata ni Dante. Lahat ay naglalaro sa kanyang isipan. Nang sa wakas ay naidlip siya, dinala siya ng kanyang panaginip sa isang lugar na hindi pamilyar ngunit payapa. Isang hardin na puno ng mga puting bulaklak. Nakaupo raw siya sa isang duyan, may isang lalaking nakatayo sa kanyang likuran, marahang itinutulak ang duyan. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit nararamdaman niya ang init ng mga kamay nito sa kanyang balikat. At pagkatapos ay nagsalita ito. Isang boses na malambing at puno ng pagmamahal, isang boses na tila musika sa kanyang tainga. Ang boses na narinig niya sa panaginip niya noon, ngunit ngayon ay mas malinaw. Diwa?
Mahal ko. Nagising si Perla na humihingal. Ang puso niya ay kumakaripas. Umupo siya sa banig. Basang-basa ng pawis. Ang boses mula sa panaginip. Iyon ang boses ng estranghero. Ang boses ni Sinag. At ang pangalang binigkas nito. Diwa. Tiningnan niya si Dante na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Pagkatapos ay si Hiraya. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ng kwintas. Ang mga mata ng estranghero. Ang amoy ng adobo, ang pamilyar na pirma. At ngayon, ang panaginip ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang nakakatakot, at kasabay nito'y nagbibigay pag-asa. Ang pader na itinayo ni Dante sa paligid niya ay unti-unti nang gumuho. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Nararamdaman ang sariling pagtibok ng puso, at sa katahimikan ng gabi, sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang tanong ang namuo. Isang tanong na babago sa lahat. Kung hindi Perla ang pangalan ko, sino ako? Ang bawat araw na lumilipas sa proyektong Sinag Pag-asa ay isang ehersisyo ng sukdulang pagtitimpi para kay Sinag. Nakikita niya si Hiraya na nakikipaglaro sa di kalayuan. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig, ngunit hindi niya ito maaaring lapitan at yakapin. Paminsan-minsan, nasusulyapan niya si Diwa na nakatayo sa may bintana, isang anino na nagmamasid. Ang mukha ay blanko, ngunit ang mga mata ay tila laging nagtatanong. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga residente, bawat tulong na inaabot niya, ay may isang layunin. Ang unti-unting gibain ang pader na itinayo ni Dante. Ngunit ang proseso ay napakabagal. At sa bawat gabing umuuwi siya sa kanyang malaki at malamig na mansyon, ang pakiramdam ng pagkainip ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga plano para sa itatayong health center sa distrito, pumasok si Vic sa kanyang pansamantalang opisina. Ang mukha nito ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon, na lalo lang nagpakaba kay Sinag. "Sir," sabi ni Vic, inilapag ang isang tablet sa mesa. May update na ang team sa investigasyon tungkol sa aksidente. 6 na taon na ang nakalipas. Agad na napatigil si Sinag sa kanyang ginagawa. Itinoon niya ang buong atensyon kay Vic. Ito ang isang bagay na hindi niya binitawan, ang patuloy na paghahanap ng hustisya para sa pagkamatay nila noon. Ayon sa police report, hit and run ang kaso. Pagpapatuloy ni Vic. Ang truck na bumangga sa sasakyan ni Ma'am Diwa ay hindi na natagpuan. Ang driver, naglahong parang bula. Isinara ang kaso. Makalipas ang 1 taon, tumango si Sinag. Alam na niya ang lahat ng yon. "May bago ba?" "Meron, sir," sabi ni Vic. At dito na nagbago ang kanyang tono. Ang mga investigador ko, hindi lang sa police report tumingin. Naghanap sila ng mga posibleng witness na hindi lumutang noon. At nakahanap sila ng isa. Ipinakita ni Vic ang isang video sa tablet. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, payat, at may mukhang tinandaan na ng hirap. Isang magtataho. "Natakot siyang magsalita noon, sir." Ang sabi niya, baka balikan siya. Pero nang malaman niyang hinahanapan pa rin ng hustisya ang biktima, pumayag siyang magbigay ng salaysay. Pinindot ni Vic ang play. Nagsimulang magsalita ang magtataho sa video. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay unti-unting nagpabago sa hangin sa loob ng opisina. Mula sa tensyonado patungo sa napakalamig. "Nandoon po ako sa may tulay nang mangyari yon," sabi ng magtataho. "Kitang-kita ko po. Hindi po yon simpleng banggaan. Yung kotse ng babae, mabilis ang takbo, parang may iniiwasan. At yung truck sa likod niya, sinusundan po siya. Ginigiit. Hinahabol po talaga." Napatigil sa paghinga si Sinag. Hinahabol? Sinubukan ng babae na mag-overtake sa isang jeep, pero hinarangan siya ng truck. At pagpapatuloy ng lalaki, ang mga mata ay nagpapakita ng takot na dala pa rin niya hanggang ngayon. Pagdating sa tulay, doon na po. Sinadya na po talaga. Binangga ng truck yung likuran ng kotse. 1 beses. 2. Hanggang sa mawalan ng kontrol yung kotse. At dumiretso sa railings. Tapos nahulog sa ilog.
Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Sinag. Ang imahe sa kanyang isipan ng isang aksidente, isang trahedya, ay biglang nagbago. Naging isang imahe ng karahasan, ng pagpaslang. Si Diwa, takot na takot. Sinusubukang takasan ang isang halimaw na bakal na humahabol sa kanya. Si Hiraya, umiiyak sa loob ng kotse. May natandaan ka ba sa driver? Tanong ng investigador sa video. Hindi ko po nakita ang mukha, pero may nakita po ako sa kamay niya nung ibinaba niya yung bintana. May peklat po siya, parang sinunog na krus. Pinatay ni Vic ang video. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakabibingi. Isang sinunog na krus, sabi ni Vic. Ipinahanap ko sa records ang lahat ng tauhan ni Dante Makiling na may ganoong palatandaan at may natagpuan kami. Isang goons for hire na nagngangalang Teban, naglaho rin siya at hindi na nakita. Isang araw pagkatapos ng aksidente, doon na nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa isipan ni Sinag. Ang mga piraso ng palaisipan ay isa-isang nahulog sa tamang lugar, bumubuo ng isang larawang napakapangit at napakasama. Si Dante Makiling, ang empleyadong tinanggal niya dahil sa pagnanakaw at kataksilan, ang galit at pagbabanta ni Dante nang ito'y kanyang paalisin. Ang aksidente na nangyari, ilang linggo lang pagkatapos noon. Hindi ito aksidente. Ito ay paghihiganti. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Sinag. Mas malamig at mas nakakamatay kaysa sa kahit anong galit na naramdaman na niya sa buong buhay niya. Ang plano ni Dante ay hindi lang para saktan siya. Ang plano ay para patayin ang kanyang pamilya. At nang mabigo itong patayin si Diwa, binigyan siya ng tadhana ng isang mas masahol na paraan para isagawa ang kanyang paghihiganti ang angkinin ang buhay ng kanyang asawa. Ang torturing ito araw-araw sa pamamagitan ng pagkakait dito ng sarili nitong pagkatao. Napatiimbagang si Sinag. Ang mga kamay ay naikuyom ng napakahigpit sa ibabaw ng mesa. Ang pagnanasang pumatay ay isang mabangis na hayop na biglang nagising sa kanyang dibdib. Kailangan ko ng patunay na direktang mag-uugnay kay Dante sa truck, sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. Isang bagay na hindi niya maitatanggi. Ginagawa na po namin yon, sir. Pero hindi na natapos ni Vic ang kanyang sasabihin nang biglang mag-ring ang cellphone ni Sinag. Isang hindi rehistradong numero. Ngunit ito ay mula sa isa sa kanyang mga top-level na investigador. Sinagot niya ito agad, Del Rosario. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. May nakuha na kami. Isang solidong ebidensya. Napahawak ng mahigpit si Sinag sa telepono. Ano yon? Isang sandaling katahimikan ang sumunod bago ibagsak ng investigador ang bomba. Sir, nahanap na po namin ang ebidensya. May paper trail. Si Dante Makiling mismo ang bumili ng isang luma at laspag na truck. Isang linggo bago mangyari ang aksidente. Ang tanong na, sino ako? Ay naging isang anino na bumubuntot kay Perla sa bawat oras ng kanyang paggising. Hindi na niya kayang tignan si Dante sa mata nang hindi nakakaramdam ng pagdududa. Ang bawat salita nito na dating katotohanan sa kanya ay ngayon ay may alingaw-ngaw ng kasinungalingan. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginagawa. Ang paghahanap ng kasagutan ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre, kung saan ang isang maling hakbang ay maaaring mga hulugan ng kapahamakan. Ngunit ang imahe ng umiiyak na si Hiraya, dahil sa pinunit na libro, ang init ng ngiti ni Sinag, at ang boses sa kanyang panaginip na tumatawag sa pangalang Diwa, lahat ng ito ay nagtulak sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Para sa sarili niya, para sa anak niya, naghintay siya ng perpektong pagkakataon. Isang gabi, umuwi si Dante na amoy alak. Dala ang isang maliit na sobreng may lamang pera, marahil ay mula sa isa sa kanyang mga ilegal na gawain. Matapos magbilang at magmura, itinapon nito ang sarili sa banig at agad na nakatulog. Ang paghilik ay tila isang umaatungal na hayop. Ito na ang pagkakataon niya. Sa nanginginig na mga kamay at mga paang walang ingay, bumangon si Perla. Tiningnan niya si Hiraya na mahimbing na natutulog at humugot ng lakas mula sa inosenteng mukha nito. Pagkatapos, sinimulan niya ang paghahanap.
Saan magtatago ng sikreto ang isang taong tulad ni Dante? Hindi sa mga lugar na halata. Kailangan niyang mag-isip na tulad nito. Tiningnan niya ang ilalim ng banig, ang mga siwang sa dingding, ang lumang aparador. Wala. Hanggang sa napansin niya ang isang bahagi ng sahig na yari sa kahoy. Isa sa mga tabla ay bahagyang nakaangat. Hindi kapantay ng iba. Lumuhod siya, at gamit ang kanyang mga kuko, maingat niyang sinubukang iangat ito. Bahagya itong umigkas. Sa ilalim, may isang maliit na espasyo, at sa loob ng espasyong iyon, naroon ang isang maliit at kinakalawang na kahon ng biskwit. Ang puso ni Perla ay dumagundong. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon at maingat na isinara pabalik ang tabla sa sahig. Dinala niya ang kahon sa sulok, kung saan tumatagos ang sinag ng buwan, at doon, pinigil niya ang kanyang hininga at binuksan ito. Ang unang laman na kanyang nakita ay isang luma at lukot na pitaka. Binuksan niya ito, at isang ID card ang nahulog. Isang company ID, Del Rosario Land Holdings Incorporated. Napatitig siya sa larawan sa ID. Isang mas batang Dante Makiling, nakangiti. Ngunit ang mga mata ay mayroon ng bahid ng kasakiman, at sa ilalim ng kanyang pangalan, ang kanyang posisyon, Junior Architect. Hindi siya maintindihan ni Perla. Anong ibig sabihin nito? Patuloy siyang naghalongkat sa kahon. Mga lumang resibo. Ilang piraso ng alahas na hindi niya kailanman nakitang suot. At pagkatapos, sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na nakabalot sa isang lumang panyo. Kinuha niya ito. Mabigat. Maingat niyang binuklat ang panyo, at ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Nasa loob nito ang isa pang ID. Ngunit sa pagkakataong ito, ang larawan ay sa kanya. Isang babaeng nakangiti. Ang mga mata ay puno ng buhay at kislap. Isang babaeng hindi niya na halos makilala. At ang pangalan, Diva Cruz del Rosario. Sa ilalim ng pangalan ay ang kanyang litrato, kasama ang lalaking estranghero. Si Sinag, nakasuot sila ng pangkasal, ang kanyang braso ay nakakapit sa braso nito. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa purong kaligayahan. Isang larawan mula sa araw ng kanilang kasal. Diva, bulong niya sa sarili. Ako si Diva. Ang mga alaala ay biglang bumuhos na parang isang sirang dam. Hindi pa buo, kundi mga pira-pirasong imat, na biglang nagliwanag sa dilim ng kanyang isipan. Ang simbahan, ang puting bestida, ang pangako, ang halik. Nanginginig niyang binalik ang ID sa kahon. Sa ilalim nito ay may isa pang nakatuping papel, isang lumang dyaryo. Ang petsa, 6 na taon na ang nakalipas. Ang headline ay sumampal sa kanya ng napakalakas. Misis ng real estate tycoon. Pinaghahanap. Matapos mahulog ang sasakyan sa ilog. Anak. Nawawala rin. Binasa niya ang artikulo. Sinag del Rosario. Diva del Rosario. Ang kanilang anak. Si Hiraya. Ang lahat ng detalye ng aksidente ay naroon. Ang lahat ng kasinungalingan ni Dante ay isa-isang gumuho. Iniiwan siyang hubad at nanginginig sa gitna ng mga guho. Hindi siya nasagip ni Dante. Si Dante ang sanhi ng lahat. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa loob ng 6 na taon, ang lalaking tinuring niyang asawa, ay ang mismong halimaw na sumira sa kanyang buhay. Isang malamig at matalas na galit ang pumalit sa takot sa kanyang puso. Ang galit na ito ay nagbigay sa kanya ng isang kalinawan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Kailangan nilang makaalis. Ngayon na, maingat niyang ibinalik ang lahat sa kahon at itinago ito pabalik sa ilalim ng sahig na para bang walang nangyari. Pagkatapos, lumapit siya kay Hiraya. Anak, gising. Pabulong niyang sabi. Marahang inaalog ang balikat ng bata. Maglalaro tayo. Nagising si Hiraya, nagkukusot ng mga mata. Laro, nanay? Gabi pa po. Shh! Sabi ni Diva. Inilagay ang isang daliri sa kanyang labi. Ito ay isang secret game. Kailangan nating makaalis sa bahay nang hindi nagigising si Tatay Dante. Kaya mo ba yon? Ang takot sa pangalan ni Dante ay sapat na para mapatango si Hiraya. Mabilis at tahimik silang nagbihis.
Inilagay ni Diwa ang iilang pirasong damit sa isang supot, kasama ang kwintas ni Hiraya at ang ID card na muli niyang kinuha mula sa kahon. Nang handa na sila, dahan-dahan silang naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay isang panganib. Bawat pag-igkas ng sahig ay tila isang sigaw. Pinigil ni Diwa ang kanyang hininga. Isang maliit na kalansing. Napatigil sila. Mula sa banig, tumigil sa paghilik si Dante. Gumalaw ito. Napapikit si Diwa. Nagdarasal sa lahat ng santo na hindi nito kilala. Nang bumalik sa paghilik si Dante, mabilis ngunit maingat niyang binuksan ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Kalayaan. Nasa labas na sila. Hahakbang na sana sila palayo. Nang isang boses ang pumigil sa kanila. Isang boses na malamig at puno ng kasamaan na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Diwa? Napalingon si Diwa. Nakatayo si Dante sa may pintuan. Ang anyo nito ay isang nakakatakot na silweta laban sa dilim. Hindi na ito lasing. Ang mga mata nito ay gising na gising at nag-aapoy sa galit. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, tinawag siya nito sa kanyang tunay na pangalan. Ang impormasyon na si Dante Makiling mismo ang bumili ng truck ay hindi lang isang ebidensya para kay Sinag. Ito ay isang hatol. Ang natitirang hibla ng kanyang pagtitimpi ay naputol. Ang malamig na galit sa kanyang sistema ay naging isang nag-aapoy na bulkan. Naghihintay lang ng tamang sandali para sumabog. Nasa gitna siya ng pagbibigay ng utos kay Vic na ihanda ang lahat para sa isang legal na opensiba, isang raid. Nang biglang mag-ring ang isang secondary phone na ibinigay niya sa iilang pinagkakatiwalaang residente ng distrito, Anino. Agad niya itong sinagot. Hello? Sir Sinag. Sir, isang pamilyar na boses ng isang matandang babae. Si Aling Nita. Ang narinig niya, nanginginig at puno ng takot. Kailangan niyo pong pumunta rito. Yung bahay ni Dante. Nagkakagulo po sila. Naririnig ko ang sigaw ni Perla. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Sinag. Hindi na niya kailangan ng warrant. Hindi na niya kailangan ng plano. Ang kailangan niya lang ay ang naririnig niya ngayon ang tunog ng panganib sa buhay ng kanyang pamilya. On my way, sigaw niya. At ibinagsak ang telepono. Sir, sandali. Pihil ni Vic. Delikado po. Kaya nga ako pupunta. Sagot ni Sinag, hinablot ang susi ng kanyang SUV. Sumunod kayo, pero huwag kayong magpapakita hanggat hindi ko sinasabi. Ang pagmamaneho patungo sa distrito Anino ay isang malabong imahe ng mga ilaw at anino. Ang tanging malinaw lang sa kanyang isipan ay ang mukha ni Diwa na puno ng takot. Ang dagundong ng dugo sa kanyang tainga ay mas malakas pa kaysa sa ugong ng makina. Pagdating sa eskinita, hindi na niya inabala pang iparada ng maayos ang sasakyan. Tumalon siya palabas at tumakbo sa maputik na daan. At doon, sa liwanag na nagmumula sa nakabukas na pinto, nakita niya ang isang eksenang tila kinuha mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Si Dante, nakatayo na parang isang demonyo, hinaharangan ang daan ni Diwa at Hiraya. Si Hiraya ay umiiyak sa likod ng kanyang ina. At si Diwa, nakatayo ito roon, hindi na si Perla na mahiyain at matatakutin, kundi isang babaeng ang mga mata ay nag-aalab sa pinaghalong takot at pagsuway. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Sinag. At nang magsalita si Dante, at binigkas nito ang pangalan ni Diwa, isang hayok na galit ang kumain sa buong pagkatao ni Sinag. Dante! Ang sigaw ni Sinag ay tila isang kulog na yumanig sa buong eskinita. Napalingon si Dante. Ang mukha ay nagulat, ngunit agad na napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Ayan na pala ang kabalyero, sabi nito. Huli ka na yata sa eksena, ngunit hindi na narinig ni Sinag ang mga sumunod pang sinabi nito. Ang tanging nakikita niya ay ang mga kamay ni Dante na humahablot sa braso ni Diwa at sumabog ang bulkan. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Dante. Ang una niyang suntok ay tumama ng diretso sa panga nito, malakas at puno ng 6 na taong paghihirap. Tumalsik si Dante sa pader.
ngunit mabilis na nakabawi. Ang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Ang sumunod ay isang marahas at desperadong laban. Walang teknik, walang estilo, puro galit, puro lakas. Nagpagulong-gulong sila sa putik. Bawat suntok at sipa ay may kasamang mura at ungol. Naririnig ni Sinag ang sigaw ni Diwa at ang iyak ni Hiraya sa di kalayuan, at ang mga tunog na iyon ang nagsilbing gasolina sa kanyang nag-aalab na galit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sinag ang isang sandali ng kalinawan sa mga mata ni Diwa. Hindi na ito nakatayo lang doon. Sa isang mabilis na desisyon, hinila nito si Hiraya. "Takbo!" sigaw nito. Nakita ni Sinag ang kanilang pagtakbo palayo sa dilim. Ang pagtakas nila. At iyon ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang bigyan sila ng oras. Nang muling sumugod si Dante, sinalubong ito ni Sinag ng isang malakas na sipa sa tiyan na nagpatumba rito. Ngunit si Dante ay parang isang sugatang hayop na mas lalong naging mapanganib. Kumuha ito ng isang piraso ng kahoy at ipinalo kay Sinag. Nasangga ito ni Sinag gamit ang kanyang braso. Ramdam ang matinding sakit, ngunit hindi niya ito ininda. Hinablot niya ang kahoy at ginamit ito para paluin ang mga tuhod ni Dante, na naging dahilan ng pagluhod nito. Ngunit bago pa man niya maibigay ang huling, mapaminsalang dagok, gumapang si Dante palayo. Sinamantala ang isang sandaling pag-aatubili ni Sinag at naglaho sa isa sa mga madidilim na eskinita. Hindi na siya hinabol ni Sinag. Wala na siyang pakialam kay Dante sa mga sandaling iyon. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang mag-ina. "Diwa! Hiraya!" sigaw niya, tumatakbo sa direksyon kung saan niya sila huling nakita. Ngunit wala na sila. Ang eskinita ay tahimik at walang tao. Nasaan sila? Panic started to set in. Paano kung naligaw sila? Paano kung may ibang masamang mangyari? Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Mag-isip ka, Sinag. Mag-isip ka. Saan pupunta ang isang taong kagigising lang mula sa isang 6 na taong bangungot? Saan siya pupunta para makaramdam ng kaligtasan? Kailangan niya ng isang lugar na pamilyar. Isang lugar mula sa kanilang nakaraan. At pagkatapos, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Isang maliit at lumang simbahan sa gilid ng lungsod ng Silangan, malayo sa kabihasnan, ang paborito nilang lugar. Doon sila madalas pumunta kapag gusto nilang takasan ang ingay ng mundo. Doon niya ipinangako sa kanya ang habang buhay. Ang simbahan, bulong niya sa sarili. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa lugar na iyon. Ang puso niya ay pinaghalong pag-asa at takot. Nang marating niya ang simbahan, tahimik ang paligid. Ang luma nitong istruktura ay tila isang bantay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ipinark niya ang sasakyan at dahan-dahang pumasok sa malaking pinto na bahagyang nakabukas. Sa loob, ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga kandila sa altar at sa sinag ng buwan na tumatagos sa mga may kulay na salamin ng bintana. At doon, sa isa sa mga bangko sa harap, nakaupo sila. Si Hiraya ay natutulog sa kandungan ng kanyang ina. At si Diwa, gising na gising ito. "Diwa!" sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng ginhawa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit hindi siya sinalubong ni Diwa ng mga luha ng kagalakan. Hindi siya sinalubong ng isang yakap. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang pinaghalong sakit, pag-ibig, at pagsisisi. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang luma at naninilaw na piraso ng papel. Isang sulat. Napansin ni Sinag ang lumang handbag ni Diwa sa tabi nito. Ang handbag na suot nito noong araw ng aksidente. Bukas ang isang sikretong bulsa sa loob. "Natagpuan kita," sabi ni Sinag. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin si Diwa mula sa sulat patungo sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay tila isang kutsilyong tumusok sa kanyang puso. "Naaalala ko na ang lahat, Sinag," sabi ni Diwa. Ang boses ay mahina ngunit matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. "Pati na rin kung bakit gusto kitang iwan." Ang mga salita ni Diwa ay tila isang malakas na sampal
na gumising kay Sinag mula sa isang 6 na taong pananabik. Pati na rin kung bakit gusto kitang iwan. Ang kagalakan na makita siyang ligtas, ang galit na naramdaman niya para kay Dante, ang adrenaline mula sa pakikipaglaban, lahat ng iyon ay biglang naglaho. Ang natira na lamang ay isang nakabibinging katahimikan at ang malamig na bigat ng kanyang mga pagkakamali mula sa nakaraan. Ang tagumpay na naramdaman niya ay panandalian lang pala, dahil ang kalaban na kailangan niyang harapin ngayon ay hindi na si Dante. Ang kalaban niya ngayon ay ang lalaki sa salamin. Dahan-dahan siyang umupo sa bangko sa harap ni Diwa, nag-iingat na hindi magising si Hiraya. Ang espasyo sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Ang sulat, sabi ni Sinag. Ang boses ay halos pabulong. Tumingin siya sa papel na hawak ni Diwa. Naaalala niya ang araw na iyon. Ang araw ng aksidente, nag-away sila. Isang malaking away tungkol sa isang business trip na kailangan niyang puntahan sa mismong kaarawan ni Hiraya, tungkol sa mga pangakong lagi niyang napapako, tungkol sa pagiging anino na lang niya sa sarili nilang tahanan. Lagi kong iniisip noon, mahinang sabi ni Diwa, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, na para bang binabalikan ang isang multo. Kung hindi lang ako nag-empake ng mga gamit namin, kung hindi lang ako sumakay sa kotse ng araw na yon, kung nanatili lang ako, at mangyayari pa rin kaya ang lahat ng ito. Diwa, wag mong sisihin ang sarili mo, mabilis na sabi ni Sinag. Walang may kasalanan sa nangyari kundi si Dante. Si Dante ang bumangga sa atin. Pagtatama ni Diwa, at sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pumapatak. Pero ikaw ang nagtulak sa akin palabas ng pinto. Sinag, ang bawat salita ay isang katotohanang matagal na niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang isipan, ang katotohanang kinatakutan niyang harapin. Nakalimutan ko na ang pakiramdam ng maging asawa mo. Pagpapatuloy ni Diwa, ang boses ay basag na. Naging isa na lang akong palamuti sa mansyon mo. Isang larawan sa pader ng opisina mo. Ang gabi-gabing paghihintay sa'yo na umuwi. Ang mga kaarawan na mag-isa kong ipinagdiriwang kasama si Hiraya. Ang pakiramdam na ang karibal ko sa atensyon mo ay hindi ibang babae, kundi ang sarili mong ambisyon. Naaalala ko na ang lahat ng yon at masakit. Sobrang sakit. Sinag. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Dahil alam niyang lahat ng iyon ay totoo. Wala siyang karapatang magdahilan. Wala siyang karapatang ipagtanggol ang sarili. Ang tanging magagawa niya lang ay tanggapin ang bawat salita, ang bawat patak ng pait, bilang kanyang kaparusahan. I'm sorry, sabi niya. At ang dalawang salitang iyon ay tila hindi sapat para punan ang 6 na taong pagkukulang. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, na mas malalim pa kaysa sa karagatan. Patawarin mo ako, Diwa. Naging bulag ako. I was a fool. Hinayaan kong lamunin ako ng trabaho, ng pagnanasang patunayan ang sarili ko sa mundo. At sa proseso, nawala ko ang mismong mundo ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, sa harap ng babaeng mahal niya, tuluyang bumagsak ang pader na itinayo ni Sinag del Rosario sa paligid ng kanyang sarili. Ang CEO, ang bilyonaryo, ang makapangyarihang lalaki, ay naglaho. Ang natira ay isang asawang nagsusumamo, isang amang nasasaktan. Hindi niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Kung mababalik ko lang ang panahon, kung mababago ko lang ang lahat, ibibigay ko ang lahat, Diwa. Ang bawat gusali, bawat kontrata, lahat ng pera. Ibibigay ko lahat yan. Maibalik lang kita. Maibalik ko lang ang pamilya natin. Tumingin si Diwa sa kanya. At sa mga mata nito, nakita niya ang sarili nitong sakit. Dahil sa kabila ng lahat ng galit at pait, alam ni Sinag na nandoon pa rin ang pagmamahal, sugatan. Nagdurugo, ngunit naroon pa rin. Isang maliit na ungol ang pumukaw sa kanilang dalawa. Nagising si Hiraya. Kinusot nito ang kanyang mga mata at tumingin mula kay Diwa patungo kay Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Nanay? Kuya Sinag? Tanong nito.
Ang boses ay inaantok pa. Doon, sa gitna ng kanilang kalungkutan, ng pag-asa ang lumitaw. Hinaplos ni Diwa ang buhok ng anak. Tumingin si Sinag sa kanyang munting anghel at isang ngiti, kahit pamapait, ang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, sa isang kilos na hindi nila parehong inaasahan, bumaba si Hiraya mula sa kandungan ni Diwa, lumapit sa espasyo sa pagitan nilang dalawa at hinawakan ang kanilang mga kamay. Isang kamay para sa kanyang ina, isang kamay para sa kanyang ama. Ang munting kamay na iyon ang naging tulay sa bangin na namamagitan sa kanila. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagkakamali, may isang bagay pa rin na nag-uugnay sa kanila. Isang bunga ng kanilang pagmamahalan na hindi kayang sirain ng kahit anong aksidente o kasinungalingan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang madilim at maruming bodega, isang lalaki ang nagmamasid sa isang litrato. Ang litrato ni Sinag del Rosario. Nakangiti kasama ang kanyang pamilya mula sa isang lumang magazine. Inilapag ni Dante ang litrato at dinampot ang isang baso ng alak. Ininom niya ito ng isang lagukan. Hindi pa siya tapos. Kung hindi niya kayang kunin si Diwa, kung gayon, kukunin niya ang bagay na sisira kay Sinag ng tuluyan, ang kahinaan nito. Ang kanyang Hiraya, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang kinukuha niya ang kanyang telepono, oras na para sa huling laro. Biglang nagring ang telepono ni Sinag. Ang tunog ay tila isang alarmang pumunit sa sagradong katahimikan ng simbahan. Isang hindi pamilyar na numero. Nagkatinginan sila ni Diwa, parehong nakakaramdam ng kaba. Sinagot ni Sinag ang tawag at inilagay sa speakerphone. Isang pamilyar at kinasusuklamang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang tawa ni Dante. Mukhang nagkabalikan na yata ang mag-asawa, sabi ng boses. Nakakatuwa namang pagmasdan. Ngayon, para makumpleto ang reunion, kung maglaro tayo, Sinag. Kung gusto mong makitang muli ang anak mo, pumunta ka sa construction site ng Silangan Tower. Mag-isa. Ang mga salita ni Dante ay hindi isang banta. Ito ay isang hatol ng kamatayan, isinatinig sa pamamagitan ng isang linya ng telepono. Kung gusto mong makitang muli ang anak mo, ang bawat salita ay isang malupit na pahiwatig na ang pinakamasama ay nangyari na. Napatingin si Diwa sa kanyang kandungan. Walang Hiraya. Napatingin siya sa kanyang tabi. Walang Hiraya. Ang espasyo kung saan nakatayo ang kanyang anak kanina. Ang tulay na naguugnay sa kanila ni Sinag ay blanko na ngayon. Nasaan si Hiraya? Tanong niya. Ang boses ay isang garalgal na bulong, habang ang kanyang mga mata ay desperadong nililibot ang madilim na simbahan. Sinag, nasaan ang anak natin? Ang mukha ni Sinag ay isang maskara ng purong galit at takot. Ang telepono ay nasa kanyang kamay pa rin. Anong ginawa mo sa kanya, demonyo ka? Sigaw ni Sinag sa telepono. Ang tawa ni Dante ay muling umalingaw-ngaw. Huwag kang mag-alala, ligtas pa naman siya. Sa ngayon, nagustuhan niya yata ang bago kong laruan. Pero alam mo na, madaling magsawa ang mga bata. Kaya bilisan mo. Silangan Tower. Mag-isa, isang tawag sa pulis, at ibabagsak ko siya mula sa pinakatuktok ng toreng ipinagmamalaki mo. Click. Namatay ang linya. Ang sumunod na mga sandali ay isang malabong panaginip para kay Diwa. Nakita niya si Sinag na mabilis na tumayo. Ang mukha ay napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Nakita niya itong nag-dial sa sarili nitong telepono, nagbibigay ng mabilis at tiyak na utos kay Vic, na sinundan ng, pero huwag kayong lalapit hanggat wala akong senyales. Nakita niya ang lahat ng ito. Ngunit parang nanonood lang siya ng isang pelikula. Ang kanyang isipan ay blanko. Ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakaparalisang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa pataas, na para bang ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naging yelo. 6 na taon.
6 na taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan para protektahan ang kanyang anak. Gabi-gabi, tinitiis niya ang presensya ni Dante. Tinitiis ang takot, para lang masigurong ligtas si Hiraya. Ngunit sa isang iglap, sa sandaling akala niya ay malaya na sila, doon pa siya nawala. Lahat ay nawala. Diwa, sabi ni Sinag, lumuhod sa harap niya, pilit na kinukuha ang kanyang atensyon. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang desperadong pag-aalala. Makinig ka sa akin. Kailangan kong umalis. Kailangan kong puntahan siya. Ngunit hindi makasagot si Diwa. Nakatitig lang siya sa mga mata nito. Ang mga matang minsan niyang minahal. Ang mga matang naging dahilan ng kanyang paglisan. Nangako ako. Di ba? Pagpapatuloy ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. Nangako akong ibibigay ko ang lahat para maibalik kayo. Babawiin ko siya, Diwa. Ipinapangako ko. Babawiin ko ang anak natin. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na mabilis, ngunit puno ng lahat ng hindi nasasabi at pagkatapos ay tumayo na ito. Mag-iingat ka. Iyon lang ang salitang nagawa niyang isatinig, isang bulong na halos kainin ng katahimikan ng simbahan. Tumango si Sinag. Ang mga mata ay puno ng isang pangakong mas matibay pa kaysa sa bakal at pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at tumakbo palabas ng simbahan. Ang tunog ng humaharurot na sasakyan nito ay parang isang sigaw sa gitna ng gabi. At pagkatapos, katahimikan, naiwan si Diwa na mag-isa sa malawak at walang laman na simbahan. Ilang minuto ang lumipas. Marahil ay isang oras. Hindi niya alam. Ang oras ay tila tumigil. Siya ay nasa isang ligtas na lugar na may mga tauhan ni Sinag sa labas na nagbabantay. Ngunit pakiramdam niya ay nasa mas malaking panganib siya kaysa noong nasa ilalim siya ng bubong ni Dante. Dahil noon, kasama niya si Hiraya. Ngayon, wala na. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Walang laman. Bumagsak ang kanyang mga balikat at isang hikbi na matagal nang nagbabanta ay sa wakas kumawala. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa hanggang sa ang kanyang buong katawan ay nayanig na sa isang tahimik ngunit marahas na pag-iyak. Ito na ba ang parusa sa kanya? Ang parusa sa pagnanais niyang umalis noon? Ang parusa sa kanyang kahinaan? Isang laruan ang gumulong mula sa ilalim ng bangko at tumama sa kanyang paa, ang manika. Ang manikang ibinigay ni Sinag kay Hiraya. Dinampot niya ito. Niyakap ng mahigpit na para bang ito ang kanyang anak. Ang pakiramdam ng plastik sa kanyang pisngi ay isang malupit na paalala ng init ng balat ni Hiraya. Tumingala siya sa altar, sa imahe ni Kristo na nakapako sa krus. Bakit? Tanong niya sa hangin. Bakit po siya pa? Ako na lang sana. Wag lang po ang anak ko. Ngunit walang sagot. Tanging ang malamlam na kislap ng mga kandila. Tumingin siya sa salamin. Hindi sa salamin ng bintana, kundi sa salamin ng kanyang kaluluwa. At doon, nakita niya ang lahat ng bersyon ng kanyang sarili, ang masayang si Diwa na ikinasal. Ang malungkot na si Diwa na gustong umalis. Ang takot na si Perla na sunod-sunuran. At ngayon, sino siya ngayon? Isang ina na nawalan ng anak. Hindi. Isang apoy ang biglang sumiklab sa gitna ng nagyayelong kawalan ng pag-asa sa kanyang dibdib. Isang maliit na baga na nagmula sa kanyang galit, sa kanyang pagmamahal. Hindi siya isang biktima na maghihintay lang sa kaligtasan. Hindi na siya si Perla. Siya si Diwa, ang ina ni Hiraya, ang asawa ni Sinag, at hindi siya uupo lang dito habang ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng kamatayan. Naalala niya ang isang bagay, isang maliit na detalye. Noong mga unang araw pa lang nila sa Distrito Anino, madalas ipagmayabang ni Dante ang tungkol sa mga dati nitong trabaho. Ipinagmayabang nito ang tungkol sa mga blueprint ng mga gusali. At may isang partikular na gusali na lagi nitong binabanggit ng may halong inggit at galit, ang Silangan Tower. Ako dapat ang nagdisenyo niyan. Sabi nito minsan, alam ko ang bawat sulok ng lugar na yan, maging ang mga sikretong daanan na hindi alam ng may-ari. Tumayo si Diwa. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo, napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang babaeng marupok ay naglaho. Ang natira ay isang leonang handang ipaglaban ang kanyang supling. Lumabas siya ng simbahan.
Isang security guard ang agad na lumapit sa kanya. Ma'am Diwa, saan po kayo pupunta? Bawal po kayong umalis. Utos po ni Sir Sinag. Tiningnan siya ni Diwa, hindi nang may pagmamakaawa, kundi nang may awtoridad. Kilala mo ba kung sino ako? Tanong niya. Oo po, ma'am. Kayo po ang asawa ni Sir. Kung gayon, sundin mo ang utos ko. Mariing sabi ni Diwa. Ihatid mo ako sa Silangan Tower. Ngayon din. Hindi ito pakiusap. Ito ay utos. Ang Silangan Tower ay hindi lang isang gusali para kay Sinag. Ito ay isang simbolo. Isang monumento ng kanyang ambisyon, ng kanyang kapangyarihan, ng lahat ng kanyang isinakripisyo. Ngunit ngayong gabi, habang inatahak niya ang madilim at hindi pa tapos na labi nito, ang tore ay tila isang malaking puntod, isang malamig na paalala ng lahat ng kanyang maaaring mawala. Mag-isa, sabi ni Dante, at tinupad niya iyon. Ang kanyang mga tauhan ay nasa labas, bumubuo ng isang hindi nakikitang perimeter. Ngunit sa loob ng gusaling ito, siya ay nag-iisa. Ang tanging gumaganang elevator ay ang service elevator. Habang umaakyat ito, bawat palapag na nadadaanan ay tila isang pagbilang patungo sa katapusan. Ang ugong ng elevator ay ang tanging tunog, isang ugong na sinasabayan ng malakas na dagundong ng kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pader na metal. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi ang CEO na kinatatakutan ng marami. Ito ay isang ama. Isang amang natatakot. Ting! Bumukas ang pinto sa rooftop. Ang malakas at malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Tila isang hininga mula sa impyerno. Ang rooftop ay malawak at halos walang laman, maliban sa mga materyales para sa konstruksyon, mga nakatambak na bakal, sako ng semento at mga balumbon ng kable. At sa pinakadulo, malapit sa gilid kung saan tanaw ang kumikinang na karagatan ng mga ilaw ng lungsod, nakatayo sila, si Dante. At sa harap nito, nakatali sa isang upuan, ay si Hiraya. Napatigil si Sinag. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa semento. Si Hiraya ay hindi umiiyak. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay malaki at puno ng takot. Ang makita ang sarili niyang anak sa ganoong kalagayan, sa tuktok ng mundong kanyang itinayo, ay isang parusang hindi niya inaasahan. Welcome, Sinag, sabi ni Dante. Ang boses ay ipinapadpad ng hangin. Ibinuka nito ang kanyang mga braso, na para bang siya ang hari ng lahat ng kanyang nakikita. Maganda ba ang tanawin mula rito? Ito dapat ang magiging opisina mo, di ba? Ang trono ng hari. Pakawalan mo ang anak ko, Dante, sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panginginig. Ako ang kailangan mo. Hindi siya. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Dante. Siyempre, ikaw ang kailangan ko. Pero naisip ko, ano pa ba ang mas masakit kaysa sa pagpatay sa'yo? Ang panoorin kang mamatay habang nakikita mong unti-unting nawawala ang lahat ng mahalaga sa'yo, katulad ng ginawa mo sa akin. Lumakad si Dante palapit kay Hiraya at hinaplos ang buhok nito. Agad na umurong ang bata. Alam mo bang dapat sana ay patay na kayo? Pareho ng nanay mo, 6 na taon na ang nakalipas, sabi ni Dante. Nakatingin ng diretso kay Sinag. Pero tila mapaglaro ang tadhana. Binigyan niya ako ng pagkakataong mas pahirapan ka pa. Binigyan niya ako ng pagkakataong angkinin ang pamilya mo. Ang buhay na dapat sana ay sayo. Wala kang inangkin, sigaw ni Sinag. Humakbang pasulong. Nagnakaw ka lang? Katulad ng dati. Isa kang magnanakaw. Ang mga salitang iyon ay tumama sa ego ni Dante. Ang ngiti sa mukha nito ay naglaho. At ikaw naman ang nagtanggal sa akin. Ipinahiya mo ako. Tinanggalan mo ako ng pangarap. Kaya kinuha ko ang pangarap mo. Wala kang alam sa pangarap ko, sagot ni Sinag. Ang pangarap ko ay nasa harap mo ngayon, nakatali sa isang upuan. Dahil sa kasakiman mo, ang service elevator ay tila gumagapang paakyat. Bawat segundo ay isang pagpapahirap. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang banta ni Dante. Ibabagsak ko siya,
mula sa pinakatuktok. Bilisan mo! Bilisan mo! Bulong niya sa sarili. Ang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, hindi siya agad lumabas. Sumilip muna siya mula sa siwang. At doon, sa gitna ng malawak na rooftop, nakita niya ang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Si Sinag at si Dante, magkaharap na parang dalawang gladiator, at sa pagitan nila, ang kanyang munting si Hiraya. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw, tumakbo, at protektahan ang kanyang anak. Ngunit alam niyang iyon ay magpapalala lang sa sitwasyon. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niya ng tamang tiempo. Naalala niya ang sinabi ni Dante noon. Alam ko ang bawat sulok ng lugar na yan, maging ang mga sikretong daanan. Kung may alam si Dante, marahil ay mayroon ding mga lugar kung saan maaari siyang magtago. Dahan-dahan siyang lumabas ng elevator, nanatili sa likod ng mga nakatambak na sako ng semento. Ang katawan ay nakayuko. Ang hangin ay malakas at malamig, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Narinig niya ang sigawan ng dalawang lalaki. Ang bawat salita ay puno ng galit at sakit. Naririnig niya ang kasaysayan ng kanilang pagkamuhi sa isa't isa. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon lang sa isang bagay, ang paghahanap ng paraan para makalapit kay Hiraya. Tapos na ang usapan, sabi ni Sinag. Ang kanyang katawan ay tensyonado, handa nang sumugod anumang oras. Oo, tapos na nga, sagot ni Dante. At sa isang mabilis na kilos, bumunot ito ng isang patalim mula sa kanyang likuran. Ang talim nito ay kumislap sa ilaw ng mga karatig gusali, pero isa lang sa atin ang bababa mula sa toreng ito ng buhay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-uusap ay natapos na. Ang natira na lang ay ang primal na pagnanasang mabuhay at magligtas. Sumugot si Sinak, sumugod din si Dante. Ang kanilang pagbabanggaan ay marahas. Ginamit ni Sinag ang lahat ng kanyang natutunan sa self-defense, ngunit si Dante ay lumalaban na parang isang taong wala nang pakialam kung mabuhay o mamatay. Lumalaban ito para pumatay. Nagawa ni Sinag na maiwasan ang isang saksak at sinuntok si Dante sa mukha. Umatras si Dante, ngunit agad ding bumawi at nagawang hiwaan ang braso ni Sinag. Naramdaman ni Sinag ang matalas na sakit at ang init ng dugong dumadaloy, ngunit hindi niya ito ininda. Sa gitna ng kanilang paglalaban, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Dante, nakita ni Sinag ang isang taong tuluyan ng nilamon ng kanyang galit. At sa mga mata ni Sinag, marahil ay nakita ni Dante ang isang determinasyong hindi kayang sirain, ang determinasyon ng isang ama. Nagawa ni Sinag na maagaw ang patalim mula kay Dante at itinapon ito sa malayo. Ngayon ay parehas na sila. Suntukan. Isang laban ng purong lakas at determinasyon. Nagpalitan sila ng mga suntok. Bawat isa ay mas matindi kaysa sa nauna. Ngunit habang tumatagal, ang galit ni Sinag ay unti-unting napapalitan ng isang malinaw na layunin. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang makarating sa kanyang anak. Sa isang malakas na tulak, napatumba niya si Dante sa sahig. Sasakyan na sana niya ito para tapusin ang laban, nang biglang may isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Isang anino na mabilis at tahimik, napatigil siya. Maging si Dante na nasa sahig ay napatanga. Doon, sa pagitan nilang dalawa, nakatayo si Diwa. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot. Ito ay isang mukha ng isang reyna na handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Ang kanyang buhok ay iwinawasiwas ng hangin at ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Dante. Bitawan mo ang pamilya ko. Ang kanyang boses ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang utos, malamig, matalas, at puno ng kapangyarihang 6 na taong itinago. Ang paglitaw ni Diwa ay tila isang kidlat na pumutol sa tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Si Sinag, na handa nang tapusin ang laban, ay napatigil. Ang mga mata ay pinaghalong gulat at pag-aalala. Si Dante, na nakahandusay sa sahig, ay napabangon. Diwa? Ungol ni Dante.
na para bang nakakita ng isang multo. Anong ginagawa mo rito? Paano ka? Hindi na mahalaga kung paano, putol ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag, walang bahid ng takot na dating bumabalot sa kanya sa tuwing kaharap ang lalaking ito. Ang mahalaga, narito ako para tapusin na to. Sinamantala ni Dante ang pagkagulat ni Sinag. Mabilis itong tumayo at umatras. Inilalagay ang sarili sa pagitan ni Diwa at ng upuan, kung saan nakatali si Hiraya. Isang maling galaw. At itutulak ko silang dalawa ng anak mo pababa, sigaw nito. Ang desperasyon ay gumuguhit na sa kanyang boses, ngunit hindi natinag si Diwa. Sa halip na matakot, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa kanyang isipan. Nakita niya ang lahat ng posibleng mangyari, ang bawat galaw, na parang isang manlalaro ng chess, na nakikita na ang dulo ng laro. Sinag, sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Dante. Ang anak natin, kunin mo siya. Iyon lang ang sinyales na kailangan ni Sinag. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng tiwala sa kanya. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Dante. Itinaas ang kamay para itulak ang upuan. Ngunit sa sandaling iyon, gumawa ng isang bagay si Diwa na hindi inaasahan ng lahat. Dante, tingnan mo ako, sabi niya. Ang boses ay biglang lumambot, naging malungkot. 6 na taon. 6 na taon mo akong nilinlang. Pero sa kabila ng lahat ng yon, gusto ko lang malaman, minahal mo ba ako? Kahit konti? Ang biglaang pagbabago sa kanyang tono, ang biglaang pagiging marupok, ang tanong na puno ng emosyon, ito ang kanyang sandata. Ito ang pain. At kinagat ito ni Dante. Napatigil ito. Ang galit sa kanyang mukha ay bahagyang napalitan ng pagkalito. Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo lang. Pakiusap ni Diwa. Humakbang palapit ng bahagya. Para lang malaman ko kung ang lahat ba ng 6 na taon na yon ay isang kumpletong kasinungalingan. Ang ego ni Dante, ang kanyang pagnanasang patunayan na siya ang nagwagi, na siya ang mas nakahihigit kay Sinag, ay hindi napigilan. Ngumisi ito. Oo naman, minahal kita. Sa paraang hindi kailanman magagawa ng lalaking yan. Ginawa kitang reyna sa munti nating mundo. Sa sandaling iyon, sa sandaling nalingat si Dante sa kanyang sariling kayabangan, iyon ang senyales. Si Sinag, na kanina pa nakaabang, ay kumilos na parang isang anino, mabilis at tahimik. Sa 3 malalaking hakbang, narating niya ang likuran ng upuan ni Hiraya. Nang mapansin ni Dante ang galaw ni Sinag, huli na ang lahat. Susugurin na sana niya ito, ngunit doon na rin kumilos si Diwa. Hindi siya sumigaw, hindi siya sumuntok. Ginamit niya ang bagay na laging nasa paligid nila sa Distrito Anino, ang katalinuhan na dulot ng pangangailangang mabuhay. Sa kanyang paglapit, sinipa niya ang isang nakatambak na tubo ng bakal sa sahig. Ang tubo ay gumulong ng mabilis at tumama sa mga paa ni Dante. Nawalan ito ng balanse. Sa isang iglap, habang sinusubukan nitong bawiin ang kanyang tindig, doon na mabilis na kumilos si Diwa. Hinablot niya ang isang balumbon ng makapal na kable mula sa sahig at sa lahat ng lakas na naipon niya mula sa 6 na taong pagtitiis, ipinalibot niya ito sa mga binti ni Dante. Para sa 6 na taon na kinuha mo sa akin, sabi niya sa kanyang isipan. Hinilan niya ng buong lakas. Bagsak, si Dante ay bumagsak sa sahig. Ang pagbagsak ay malakas at marumi. Ang kanyang ulo ay tumama sa semento. Sa parehong sandali, natapos na ni Sinag kalagan si Hiraya mula sa upuan. Shh, baby. I got you, sabi ni Sinag. Niyakap ang nanginginig na katawan ng anak. Nang subukang bumangon ni Dante, nakita niya ang isang tanawing tuluyan ng sumira sa kanyang espiritu. Si Diwa, nakatayo sa harap niya, hindi na isang biktima kundi isang mandirigma. At sa likod nito, si Sinag, yakap-yakap si Hiraya. Ang pamilyang sinubukan niyang sirain ay muling nabuo sa kanyang harapan, mas matatag kaysa dati. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Palakas ng palakas. Dumating na ang tulong. Napahandusay si Dante sa sahig.
Ang lahat ng lakas at galit ay tila naubos. Tapos na ang laro. Talo na siya. Hindi na nagsalita pa si Diwa. Tinalikuran na niya si Dante, ang lalaking naging anino ng kanyang nakaraan. Lumakad siya palapit sa liwanag ng kanyang buhay, ang kanyang mag-ama. Nang makalapit siya, ibinaba ni Sinag si Hiraya. Ang munting bata ay hindi nag-atubili. Tumakbo ito at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Nanay, natakot po ako. Hikbi ni Hiraya. Nandito na si nanay, anak. Ligtas ka na, sabi ni Diwa, hinahaplos ang buhok ng anak habang ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Mga luha hindi ng takot, kundi ng ginhawa. Lumapit si Sinag at niyakap silang dalawa. Doon, sa tuktok ng tore, sa gitna ng malamig na hangin at sa ilalim ng mga bituin, ang pamilyang Del Rosario ay muling nabuo. Basak, sugatan, ngunit magkakasama. Habang dinadampot ng mga pulis si Dante, na hindi na nanlaban pa. Isang huling masamang tingin ang ibinigay nito sa kanila. Isang tingin na puno ng sumpa, ngunit hindi na ito tinalaban ni Diwa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, isang tingin na nagsasabing, tapos ka na. At pagkatapos, tuluyan na siyang tumalikod. Pinipili ang kanyang pamilya, pinipili ang kanyang kinabukasan. Ilang linggo ang lumipas mula sa gabing iyon sa tuktok ng Silangan Tower. Si Dante Makiling ay nasa kulungan na, nahaharap sa napakaraming kaso mula kidnapping hanggang attempted murder. Ang ingay ng media ay unti-unti nang humuhupa. Ngunit para sa pamilyang Del Rosario, ang tunay na pagsubok ay ngayon pa lang nagsisimula. Hindi sila bumalik sa malaki at malapalasyong mansyon sa lungsod ng Silangan. Sa halip, sa isang desisyon na pareho nilang pinagkasunduan ng walang salita, dinala sila ni Sinag sa isang maliit at tahimik na beach house na matagal na nilang pag-aari, isang lugar na halos nakalimutan na nila. Ang bahay ay simple lang, gawa sa kahoy, at ang mga bintana nito ay laging bukas para sa sariwang hangin mula sa dagat. Ito ang lugar na kailangan nila malayo sa mga matang mapanghusga, malayo sa mga paalala ng isang buhay na naging sanhi ng kanilang pagkakahiwalay. Dito, sa harap ng walang katapusang asul ng karagatan, unti-unting natututunan muli ni Diwa kung paano huminga. Ang unang ilang araw ay mahirap. Ang bawat malakas na tunog ay nagpapapitlag sa kanya. Ang bawat anino sa gabi ay nagbabalik ng mga alaala ni Dante. Ngunit ang tunog ng mga alon at ang mainit na yakap ng araw ay tila isang balsamo na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang pinakamalaking gamot niya ay si Hiraya. Ang kanyang anak ay tila isang bulaklak na muling namukadkad. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan na ng purong kagalakan. Maghapon itong naglalaro sa buhanginan, nagtatampisaw sa tubig, gumagawa ng mga sandcastle. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakikita niya ang kanyang anak na nagiging isang tunay na bata, at sa bawat tawa ni Hiraya, isang piraso ng bigat sa puso ni Diwa ang nababawasan. Isang hapon, habang pinapanood niya si Hiraya na nagpapalipad ng saranggola kasama si Sinag, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot. Ang pamilya nila ay buo na, ngunit may isang pader pa rin sa pagitan nila ni Sinag. Isang pader na gawa sa mga non-said na salita, mga pagkakamali ng nakaraan, at ang naninilaw na sulat na hanggang ngayon ay nakatago pa rin sa kanyang bag. Kinagabihan, matapos nilang patulugin si Hiraya, naupo silang dalawa sa beranda, nakikinig sa mga alon. Ito na ang tamang panahon. Sinag, panimula niya, ang boses ay mahina. Kailangan nating pag-usapan. Hindi na niya kailangang sabihin kung ano. Tumango si Sinag. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa at kaunting takot. Pumasok si Diwa sa loob at kinuha ang sulat. Bumalik siya sa beranda at iniabot ito kay Sinag. Basahin mo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, binasa ni Sinag ang bawat salita na isinulat niya 6 na taon na ang nakalipas. Nakita ni Diwa ang bawat pagbabago sa kanyang mukha, ang sakit, ang pagsisisi, ang pag-unawa. Nang matapos ito, hindi ito nagsalita ng ilang sandali. Itinupi nito ang sulat
at tumingin sa kanya. Lahat ng nakasulat dito. Totoo, sabi ni Sinag. Ang boses ay basag. Walang mali sa naramdaman mo. Ang mali ay ako. Dahil hinayaan kong maramdaman mo ang lahat ng yan. Natakot ako. Pag-amin ni Diwa, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Natakot akong bumalik sa'yo. Dahil baka bumalik lang tayo sa dati. Sa isang buhay kung saan anino mo lang ako. Lumapit si Sinag sa kanya. Ngunit hindi siya nito niyakap. Sa halip, lumuhod ito sa kanyang harapan. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi na mangyayari yon. Na, ipinapangako ko, sabi nito. Tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang babaeng nakita ko sa tuktok ng tore. Ang babaeng lumaban para sa ating pamilya. Hindi siya isang anino. Siya ang pinakamatapang na taong kilala ko. At hinding-hindi ko nahahayaang maramdaman niyang mag-isa siya ulit. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Sinag. Isang maliit na kahon. Kinabahan si Diwa. Hindi na niya kailangan ng alahas. Hindi na niya kailangan ng mga materyal na bagay. Ngunit nang buksan ito ni Sinag, hindi singsing o kwintas ang laman. Ang nasa loob ay isang maliit at blankong photo album para sa mga bago nating alaala. Sabi ni Sinag, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para sa mga susunod na kaarawan ni Hiraya na magkakasama tayo. Para sa mga simpleng hapon na tulad nito. Para punuin natin ito. Diwa, magkasama. Iyon ang mga salitang kailangan niyang marinig. Ang pangako ng isang bagong simula, hindi pagbabalik sa nakaraan. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha na ito ng pag-asa. Pinanood ni Sinag ang luhang dumaloy sa mga pisngi ni Diwa. Bawat patak ay tila naghuhugas sa kasalanang matagal na niyang pinapasan. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na ulingan sa gilid ng beranda. Maingat niyang kinuha ang sulat mula sa kamay ni Diwa. Pwede ba? Tanong niya. Tumango si Diwa. Inilagay ni Sinag ang sulat sa ibabaw ng mga uling. Kumuha siya ng posporo, sinindihan ito, at itinapat sa gilid ng papel. Dahan-dahan itong nilamon ng apoy. Ang mga salita ng sakit at paglisan ay unti-unting naging abo. Tinatangay ng hangin papunta sa dagat. Nang maubos na ang apoy, niyakap niya si Diwa mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Tapos na. Bulong niya. Naramdaman niya ang pagtango ni Diwa. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon, nakatingin sa karagatan, dalawang kaluluwang sugatan, na nagsisimula ng maghilom dahil sa init ng yakap ng isa't isa. Maya-maya, nagsalita si Diwa. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Sinag. Saan na tayo pupunta ngayon? Hinigpitan ni Sinag ang kanyang yakap. Ang tanong ay hindi tungkol sa isang lugar. Ito ay tungkol sa kanilang kinabukasan. Ngumiti siya, isang tunay at payapang ngiti, kahit saan. Sagot niya, basta't kasama ko kayo ni Hiraya. Isang taon ang lumipas. Mula nang sunugin nila ang liham ng nakaraan. Isang taon ng dahan-dahang paghilom, pag-aaral, at muling pagtuklas sa isa't isa. Ang pamilyang Del Rosario ay hindi na kailanman bumalik sa dati. At iyon ang pinakamagandang nangyari sa kanila. Ang malaking mansyon sa lungsod ng Silangan ay ipinagbili. Ang bahay sa tabi ng dagat, ang naging tunay nilang tahanan. Dito, ang bawat araw ay hindi sinusukat ng halaga ng stock market o ng dami ng kontratang napipirmahan. Sinusukat ito ng dami ng mga halakhak, ng init ng mga yakap, at ng taas ng lipad ng saranggola ni Hiraya. Isang maaliwalas na hapon, ang hangin ay amoy alat at bulaklak. Isang maliit na pagtitipon ang nagaganap sa hardin ng kanilang bahay. Mga kaibigan, iilang kamag-anak, at ang mga residente mula sa Distrito Anino na ngayon ay kilala na bilang Barangay Sinag Pag-asa, isang komunidad na patuloy na umaasenso sa tulong ng foundation. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi na dahil sa mga luhang hindi pumapatak, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ito ang araw ng pagbubukas ng kanyang munting art gallery.
Isang maliit na espasyo katabi ng kanilang bahay kung saan itinatampok niya hindi lang ang kanyang mga obra, kundi pati na rin ang gawa ng mga batang artist mula sa kanilang komunidad. Ang dating perla, na takot kahit sa sariling anino, ay wala na. Ang diwa na kaharap nila ngayon ay isang babaeng may tiwala sa sarili. Isang babaeng natagpuan ang kanyang lakas, hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagyakap dito at paggamit nito bilang pundasyon ng kanyang bagong buhay. Sa isang sulok nakatayo si Sinag, hawak-hawak sa kamay si Hiraya, na ngayon ay isang masiglang 8 taong gulang. Pinapanood niya ang kanyang asawa na nakikipag-usap sa mga bisita. Isang ngiti ng paghanga at pagmamahal ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang mahalagang tawag mula sa board of directors ng kanyang kumpanya. Noong unang panahon, ito ang tawag na sasagutin niya kahit na nasa gitna pa siya ng isang importanteng okasyon. Ngayon, tiningnan niya ang pangalan sa screen. Pagkatapos, tiningnan niya si Hiraya, tiningnan niya si Diwa, at sa isang simpleng pindot, pinatay niya ang tawag. "Tatay, bakit hindi mo po sinagot?" tanong ni Hiraya. Ngumiti si Sinag at ginulo ang buhok ng anak. "Dahil may mas importante akong kausap ngayon," sabi niya. At kiniliti ito sa tagiliran na nagdulot ng malakas na halakhak mula sa bata. Oo, si Sinag del Rosario ay isa pa ring makapangyarihang negosyante. Ngunit natutunan na niya ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong yaman, kundi sa kalidad ng oras na ibinibigay mo sa mga taong iyong minamahal. Ibinaba niya ang bilang ng kanyang mga business trip. Umuuwi na siya bago magdilim, at ang bawat Sabado at Linggo ay sagrado para sa kanyang pamilya. Nang matapos ang pagtitipon at ang araw ay unti-unti nang lumulubog, naglakad silang tatlo sa dalampasigan, kamay-kamay. Si Hiraya ay nasa gitna. Masayang tumatalon-talon sa tuwing hahampasin ng alon ang kanyang mga paa. Huminto sila para pagmasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Isang perpektong tanawin. Ang ganda. Bulong ni Diwa, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Sinag. "Hindi kasing ganda mo," sagot ni Sinag. Hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Tumingin si Hiraya sa kanila. Ang mga mata ay bilog at puno ng pagmamahal. "Tatay, nanay, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak." Sabay nilang sagot. Niyakap ni Sinag si Diwa. Sa katahimikan, habang ang araw ay tuluyan ng nagpaalam, tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa, ang mga matang muling natutong mangarap, ang mga labing muling natutong ngumiti ng walang takot. Hinaplos niya ang pisngi nito. "Sinabi ko na ba sa'yo ngayon kung gaano kita kamahal?" tanong ni Sinag. Ngumiti si Diwa. Hindi pa yata para sa oras na ito. Kung gayon, lumapit si Sinag at bumulong sa kanyang tainga, mga salitang para lang sa kanya. "Ikaw ang aking diwa," sabi niya, "ang aking kaluluwa." Pagkatapos, marahan niyang hinalikan ang noo nito. "Tot, at ikaw ang aking Sinag." Hinalikan niya ang mga mata nito. Ang liwanag na nagpabalik sa akin sa tahanan, at sa huli, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi na puno ng desperasyon o sakit, kundi isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at isang pangako ng walang hanggang mga bagong simula. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, sa saliw ng mga alon, ang kanilang pamilya ay sa wakas tunay na buo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon, tinago ng kasinungalingan, ngunit sa huli ay muling nabuo at pinagtibay ng pagpapatawad at walang katumbas na pagmamahal. Ang aral ng kwento ay simple lang. Kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, kahit gaano pa kalalim ang mga sugat, laging may isang sinag ng pag-asa na naghihintay. At minsan, ang sinag na iyon ay hindi nanggagaling sa labas, kundi nagmumula sa lakas na nasa loob natin, ang lakas na magmahal, magpatawad, at muling magsimula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong
isang bagong sinag. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ano naman pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At syempre, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Nagpapaalam, paalam. Sweet Kilik Peho.